Hindi pa ako tapos magsalita, sinuntok mo na ako. Kuya mo pa ba talaga ako? Hindi ko sinasadya. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ako ang kuya, ipagtatanggol kita habang buhay. Mabuti. Okay lang at nakabalik ka. Mga salot na kidnapper. Inshao, huwag kang mag-alala, hindi ka na. Pahihirapan pa ni kuya. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Talagang hindi ko sinasadya. King Xiao, si kuya ay. Tingnan mo, ito ba ang bid proposal mo? Kanina ko lang, nakita sa kwarto ni Ed. Ano ang sinabi ko kanina? Ito ang kinuha ng taong ito. Sumagot pa siya sa akin, ngayon nahuli na. Ano pa ang masasabi mo? Tang King Tzu. Talagang nadidismaya ako sa'yo. May gagawin muna ako. Tang King Tzu, gusto mo bang maikli ang buhay mo? Bolt ka, may balak ka beng zireng. Ang aming pamilya, mga tang. Kuya, baka nakbibiro lang. Si ate. Nahanap na ang bid, huwag na nating sisihin si At. Naku, anong kasalanan ang nagawa ng aming pamilyang Tang? Para magkaroon ng ganitong salot? Ikaf. Kung hindi lang sa dugo ko ang dumadaloy sa katawan mo, gusto kitang patayin. Kanina pa, naawa pa ako sa inyo. Ang tanga-tanga ko talaga. Ako, si Tang King Sao. Ngayon ay puputulin ko na ang relasyon sa inyo. Ano ba ang sinasabi mo? Pakikinggan mo. Huwag mo kaming takutin sa bahay na ito. Walang may utang sa'yo dito. Ikaw ang nahuling gumagawa ng kalokohan. Anong kaapatan mo pa magsalita ng ganyan? Kung ayaw mo dito, umalis ka na. Kuya. Tatay, nanay, nabiktima ng kidnapping si At noon. Napunta sa probinsya. Mahirap ang buhay doon, kaya nahawa sa masamang ugali. Mahirap din ang pinagdaanan niya. Si Pian-Pian ang maunawain sa mga nakaraang taon. Palagi niya akong pinapasaya dito sa bahay. Bakit pa natin hinanap ang salot na ito? Sana si Pian-Pian na lang. Ang tunay kong anak. Ayaw kong aminin na anak kita. Paano nagkaroon ng ganitong masamang lahi sa aming pamilyang Tang? Sa wakas, sinabi ninyo ang totoo. Ganito pala ang tingin niyo sa akin. Noon pa, ang tanga ko talaga. Ako, hindi ko kailanman hiniling na bumalik dito. Kayo ang nagpilit na hanapin ako. Pero hindi ninyo ako tinanggap. Alam ko, hindi nyo ako gusto. Kahit anong gawin ko, hindi nyo pa rin ako gugustuhin. Pero okay lang. Mula ngayon, hindi na ako mag-i-effort pa. Ito yung kasunduang pagputol ng relasyong ama't anak. Mula ngayon, ako at ang pamilya nyo. Wala nang koneksyon. Sinong tinatakot mo? Alam mo dahil may kasunduan ito, makakawala ka na sa pamilya namin? Malamang maghahabol ka ng mana. Ang yaman nyo. Ako si Tang King Sao. Wala akong pakialam. Basta makaalis lang ako sa pamilya nyo. Basta wala na akong kinalaman sa inyo. Piano nangyari to? Talagang wala siyang hiningi. Nababaliw ka na? Kapag umalis ka sa pamilya namin, wala ka ng halaga, basura ka, kalat. Ano? Gusto mo kaming takutin? Huwag ka nang magpanggap, wala namang. Nagmamahal sa'yo dito. Okay lang. Sa hinaharap, tulad ng tulay at daan, hindi maghahalo ang tubig. Hindi na tayo magkikita. Ayos.
Susunugin KOPA. Ate, bakit Montag nasabi yon? Pamilya tayo, nakakasakit. Nakakalungkot naman. Pamilya. Mukha mo. Muka KO. Piano na lang ako pakakasalan ni Guyanchen, ma? Ma, tulungan Montag ako. Ang sama Montag. Ang tigas ng puso mo. Gusto mong sirain ang mukha ni Pian Pian? Dalhin si Pian Pian sa ospital. Bilis. Tang King Tzu. Kapag may nangyari kay Pian Pian, hindi kita papatawarin. Handa ka lang. Sasamahan kita hanggang dulo. Sinong nagpahintulo sa'yo? Nasugatan mo ang mukha ni Pian Pian. Gagayahin ko rin ang mukha mo. Para mabayaran si Pian Pian. Bitawan mo ko. Naku, malapit na ang oras ng usapan namin ni Yanshen. Sa nakaraang buhay, nakulong ako sa kanila. Kaya hindi ko nasaksihan ang pagpapakasal ni Guyanchen. Sa buhay na ito, kailangan kong makita siya. Wala na kaming utangan. Hayaan mo akong umalis. Hinding-hindi. Makinig kayo. Kung pipilitin niyo ako, kayang-kaya kong gawin ang lahat. Guyanchen, sa pagkakataong ito, hintayin mo talaga ako. Ginoo, maghapon na kayong naghihintay. Baka hindi na talaga dating sige ng King Xiao. Gusto po biyaan natin umuwi muna? King Zhou, ayaw mo ba talagang tanggapin ako? Bakit? Kahit tawag ko ayaw mong sagutin. Qingzhou, Paglaki Mo. Pakakasalan Kita, Aos Lang Ba. Sigi, Kuya Yanchen, Magihinte Akoseo. King Zhou, kukunin na ako pabalik sa amin. Maghihintay ka ba sa akin? Babalikan talaga kita. Sige, maghihintay ako sa'yo. Yanshen, sandali lang ha. 5 minuto na lang. Hindi ako ang nagnakaw. Kailangan kong makita si Yanshen. Mag-abroad. Lumayo ng lumayo rito. Guyanchen. King Zhou, Yanshen, na-late ako. hindi may importante akong sasabihin sa'yo. Alam ko kung bakit mo ako pinatawag. Huwag ka nang magsalita, papayag ako. Payag ka talaga. Sa pagpapakasal ko. Payag ako. Di ba ako nananaginip? King Zhou, mula ngayon. Ako na ang magiging kanlungan mo. Ako ang sasalo sa lahat ng problema mo. Wala na akong matutuluyan ngayon. Ako. Sana nga. Uwi na tayo. Iyan. Magsisimula na ba tayong magsama? Mula nang tanggapin mo ang pagliligaw ko. Mag-asawa na tayong magkasama habang buhay. Ano man ang kailangan o hangarin mo. Ibibigay ko ng buong puso. Gagawin kitang pinakamasayang babae. Sa buong mundo. Ngayon, hindi na ako si Tang King Zhou na basta na lang pinapalo at inaaway. Asawa ako ni Guyanchen. Si Tang King Zhou. Halika na. Tawagin mo ang yaya, palitan ng malinis na damit ang binibini. Opo. Tawagin mo ako kung may kailangan. Dito po. Binibini. Imbestigahan mo kung ano talaga ang nangyari kay King Zhou. Sa pamilya Tang. Opo. Papuntahin mo rito si Tang King Xiao. Hindi pa kami nag-usap ng maayos tungkol sa bidding document. Kuya, huwag mo nang alalahanin ang mga bagay niya.
Umalis na siya sa bahay, sinabing puputulin na niya ang relasyon sa pamilya. At tinalikuran na niya ang mana. Ano? Umalis sa bahay? Ano ang nangyari pagkatapos kong umalis? Kuya, huwag mo siyang pansinin. Nak, mamaktol lang yan. Sinusubukan lang niya kung hanggang saan tayo. Kaya dapat mas matatag tayo. Hindi natin dapat siyang bigyan ng gusto niya. Oo nga. Hayaan natin siya ng ilang araw. Kapag nagubusan na siya ng pera at walang matuluyan, babalik at babalik din yan ng kusa. Kuya, huwag kang mag-alala sa kanya. Umalis na ba talaga si King Xiao? Upunta ako sa kwarto niya. Ginoo, bakit ka napunta sa kwarto ng binibini? Si King Xiao, kahit paano, ang panganay na anak ng pamilya Tang. Bakit siya tumira sa ganitong lugar? Ang binibini. Mabait ang puso, ayaw magbigay ng abala sa pamilya. Kailan pa naging ganito kalupit ang pamilya Tang sa kanya? Ano ba talaga ang nangyari? Noong unang pag-uwi niya, nagdala ng mga kaibigan ang pangalawang binibini para magparty. Kaya wala ng kwarto para sa kanya. Hindi yan dahilan. Bakit hindi na lang sa hotel? Mag-hotel sana. Pero sinabi ng pangalawang binibini na kakauwi lang niya. Siguradong gusto niyang makasama ang pamilya at hindi sila magkahiwalay. Kaya hindi siya tumuloy sa hotel at maaga naman ang gising ng mga katulong. Natatakot kaming makaapekto sa tulog ni ate, kaya pinapag-ayos niya sa amin ang silid na ito para sa mga gamit. At dito na siya nanirahan ng maraming taon. Ganito ba ang buhay ni King Xiao sa lahat ng taong ito? Ganito ba ang kanyang naging buhay? Si ate, laging tahimik na tinitiis ang lahat. Kahit gaano kahirap ang buhay, hindi siya nagrereklamo. Hindi tama, noong umuwi si King Xiao, binigyan ko siya ng debit card. Palagi akong abala sa trabaho, pero tuwing uwi, nakikita ko si King Xiao na naka-uniforme. Akala ko nagkataon lang, pero hindi pala. Kuya, nakauwi ka na. Nasaan ang debit card niya? Bakit hindi siya bumili ng mga damit para sa sarili niya? Kinuha na yon ni Bonso noon pa. Ano? Ito. Hindi ito posibleng mangyari. Madalas umuwi si kuya ng hating gabi dahil sa overtime. Bago matulog, tinitiyak niyang nakabukas ang maliit na ilaw sa sala, takot sa dilim si Diko. Kailangang may ilaw para sa kanya. May sakit sa sikmura si nanay, nakakabuti ang lugaw na kalabasa at maliit na bigas. Paalalahanan siyang kumain ito. At regular na tingnan ang first aid kit sa bahay. Kung naubos na ba ang gamot sa sikmura. King Ju, kuya. Nagkakamali ka yata sa kapatid natin. Mabait at responsible siya mula pagkabata. Paano niya sadyang pag-initan? Maaring ito ay isang pakana lamang ni Tang King Xiao para makuha ang simpatiya. Tama, kuya, kailangan mong kumalma. Noong isang araw lang, muntik na masiraan ng mukha ang kapatid natin dahil kay Tang King Xiao. Nangyari ito sa harap ng maraming tao. Mas alam namin kung sino ang tunay na masama. Tama? Ziege. Itatanong ko muna ang ibang bagay. Kuya, dumalaf kayo kay Pian. Kuya, tapos ka na sa trabaho. Ano ang nangyari sa silid ng gamit na tinutuluyan ni King Xiao? Nakalimutan ko na pala ito. Kuya, nagkakamali ka sa akin. Ang ginawa ko noon, mabuti lang ang intensyon ko. Gusto ko lang mapalapit si ate sa pamilya. Ako. Ano ba ang nagdala sa'yo para ganyanin ang kapatid mo? Hindi mo ba alam na nagpapagaling siya? Tigil na, huwag kang umiyak. Di dapat mabasa ang sugat mo ngayon. Paano yung bangko card ni King Xiao? Siguro naman nasayo. Tu? Anong bangko card? Dahil ka alam, yun. Binigay ko kay King Xiao. Yung bangko card para sa baon. Wala sa'yo? Ayun, ate mismo ang nagbigay sa'kin. Sabi niya, gamitin ko lang kung kailangan.
Pero wala akong nagastos kahit piso. Iningatan ko lang talaga para sa kanya. Kuya, kita Montag? Sabi ka o ng gabi misunderstanding lang yun. Ang bunsong to, laging minamahal sa pamilya. Paano siya magkakaroon ng dahilan? Aawayin si Tang King Xiao nang walang rason. Pero kailangan ko pa rin hanapin si King Xiao. Bahagi siya ng pamilyang Tang. Ilang araw na siyang wala, pero wala kayong pakialam? Wala kayong ginawa? Gusto ng pamilyang Tang na magkaanak sa pamilyang Gu. At ang mapapangasawa ng Gu ay dapat anak ng Tang. Mukhang kailangan ko siyang pawiin para siya ang magdusa. Kuya, kasalanan ka o. Ako ang nagpagalit kay Ed. Kung hahanapin mo si Ed, pwedeng sumama ako. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Para umuwi siya. Anak, ang bait-bait mo talaga. Yung salbaheng yun, ginawa kanyang ganito. Pero ikaf, mabait ka piarin. Nakakagalit talaga, nakikita kitang nagdurusa. Wag Montag naman sabihin yan. Pamilya rin natin si ate, nag-alala rin ako. Mag-isa lang siya sa labas. Sasama ako sa mga kuya para hanapin siya. Sige. Gino, may balita na sa kinaroroonan ng ate. King Ju, Ate, bakit ilang araw lang, di ka man lang nagpaalam sa amin? Ikakasal ka na? kuya, tingnan mo itong kapatid natin. Kaya pala. Madaling umalis, may lakas ng loob pala siya. Dahil sa lalaki, hindi na siya natakot sa pamilya. Mukhang, di naman siya mahal ng lalaki. Bilang nobya, mag-isa lang siyang. Nagfay, fitting wedding gown? Wag naman ganyan, baka naman tunay na pag-ibig na, tu. Kaya nga siguro, di na siya nakikipag-ugnayan sa atin. Ang mga bagay ko, wala kayong karapatang magusga. Ikakasal ka na, ganoon kalaking bagay. Bakit hindi mo sinabi sa pamilya? Kami pa rin ang pamilya mo. Ginoong Tang, wala na akong kinalaman sa pamilyang Tang. Kaya kung sino man ang pakakasalan ko, hindi kailangan ng opinyon ninyo. Pagdating sa kasal, pinayagan si ate ng mga matatanda sa pamilya, at magkakasal na siya sa pamilyang Gu, na kinakatakutan ng 4 na malalaking pamilya. Ibang-iba sa lalaking basta mo na lang napili. Talaga? Siempre. Magiging asawa ako ng panganay na Gu. Ang tindahang ito ng kasal, pag-ari ng pamilyang Gu. Pipili lang ako kung ano gusto, ate. Huwag kang mainggit. Ang pangit pala arte. Kuya, tingnan mo si ate dahil sa pera. Basta na lang nagpakasal dahil sa lalaki. Hindi na niya kami kinikilala. Nakakalungkot. Tang King Zu. Bakit ka naging ganun? Nakakahiya. Umuwi ka na. Ayaw ko. Wala na akong kinalaman sa pamilyang Tang. Huwag mo akong guluhin. Tang King Zu. Pinapauwi ka ni kuya. Pahalagahan mo. Huwag kang makulit. Mayaman talaga ang nahanap ni Ed. Nakapasok pa dito sa eksklusibong lugar para mamili ng damit pangkasal. Baka zakali. Maging Rainan Gazia. Imposible. Ang klase niya, kung sino man ang nakuha niya. Matandang mayaman, kasing edad na ng tatay niya. King Xiao, pwede kang magpakasal. Pero sabihin mo kay kuya, sino ang pakakasalan mo? Wala akong sasabihin. Huwag kang bastos kay kuya. Talagang probinsyana. Walang modo. Sino ba ang lalaking iyon? Sabihin Montag. Kuya, huwag mong saktan si Ed. Paano kung ayawan siya ng asawa niya? Sira ang pangarap niya. Sayang. King Zu. Umuwi na tayo at doon tayo mag-usap. Palitan mo muna ang damit mo. Huwag kang magpahiya sa labas. Binili ko yan gamit ang sarili kong pera. Ano nang ikakahiya ko? Ang pian-pian. Sinasadya mo yan. Ate, hindi ko talaga sinasadya, pero nadumihan na yung bestida, hindi na siguro tumababalik. Kanina mo pa sinasabi, kaya mong bilhin, di ba? Siguro. Hindi mo naman ipapabayad sa kapatid mo, no? Oo. Tingnan natin kung paano mo sasabihin kaya mong bilhin ng walang hiya. Mga kasinungalingang ganito, bibilhin ko. King Ju. Kuya, huwag mo nang gastusan pa si Ed. Kaya, ipatawag na lang natin si ate ang asawa niya. Para ang asawa niya ang bumili, para makilala rin natin ang asawa niya. Magandang ideya yan. Halika King Ju. Tawagin mo yung lalaki, bayahan niya.
Ang mga mukha ninyong lahat. Nakakasuka talaga. Baka naman hindi kayang bilhin, nagkukunwari lang kayo dito. Ang babae kong si Gwenchen. Sinong nagsabing hindi niya kayang bilhin? Buong kalye, akin to. Basta gusto ni King Zhao. Hindi lang isang wedding gown, buong wedding gown shop. Mabibili ko yan, ibibigay ko sa kanya. Zinukabi ang usapin ng pamilya naming Tang. Hindi dapat pakialaman ng isang dayuhan. Siya ang nobyo ko. Tang King Xiao, ang kapal talaga ng mukha mo. Ay sinong lalaki, agad-agad kang magpapakasal. Ipinapahiya mo ang pamilya nating Tang. Alam mo ba yan? Sabi ko na nga ba, yung klase niyang yan, hindi makakahanap ng maganda. Sakto lang sa kanya yan. Ete, sa susunod, mag-ingat ka sa pagpili. Baka maloko ka lang, baka ang habol es ayon ni Tongta. Ay pera ng pamilya nating Tang. Kung malaman to ng mga tao, tawanan lang tayo ng mga tao. King Ju, tama na yan. Yang lalaking yan, hindi mapagkakatiwalaan, sumama ka sa akin. Umalis na ako sa pamilyang Tang ang mga bagay ko. Wala na kayong kinalaman doon. Ngayon, kahit anong mangyari, sumama ka sa akin, halika. Ayaw ko. Sabi ko na, wala na kayong kinalaman sa akin. Sinabi ni King Zhao, hindi siya alis. Bitiwan mo ang kamay niya. Paano kung talagang dadalhin ko siya? King Ju. Ano nangyari sa mga sugat Montag? Tol. Taka PABA? Nananakit ka ng babae? Ikaw pa ang nagtatanong. Ang mga sugat ni King Zhao ay dahil sa inyong pamilya Tang. Yanshen, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Umalis na tayo. Ang plastic mo naman. Sa halip na dito, tanungin mo ang pamilya nyo. Ano ba ang ginawa ninyo sa kanya? King Zhao, isasama kita. Hindi pwede. Dadalhin ko muna si King Xiao sa ospital. Hindi na kailangan. Ang babae ko. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Dok, kumusta ang kalagayan niya? Ang mga galos niya, wala namang malala. Pero, ano? Dahil matagal siyang pagod at kulang sa nutrisyon. Malala ang sakit sa sikmura niya. Bakit ganun kalala? May dapat bang iwasan? Ang tiyan, apektado ng emosyon. Huwag siyang masyadong mag-alala. O magalit, baka lumala ang sakit. King Zhao, huwag kang mag-alala. Makakahanap ako ng paraan para gumaling ka. King Ju, ano sabi ng doktor? Mal UBA? Wala kang pakialam sa akin. King Ju, hindi ko talaga alam na ganito. Ang nangyari sa'yo sa pamilya Tang. Uwi na tayo sa amin. May sugat ka. Kailangan mo na mag-alaga. Uwi na. Uwi saan? Wala akong tahanan. Ano ang gusto mong gawin ko sa inyo? Magpanggap para lang magustuhan ninyo. O hayaan kayong ganyanin ako ulit. Hindi. King Ju, maniwala ka sa akin. Hindi ka una hahayaang saktan ka ulit. Itigil mo na ang pagpapanggap mo. Nakakadiri. King Ju, sumama ka na sa akin. Siguradong alagaan ka ng kuya. Huwag mo nang guluhin si King Zhao. Hindi mo ba alam na hindi pwede siyang ma-stress dahil sa kanyang sakit? Huwag ka nang makipag-usap sa kanya. Tayo na. Ito ang lahat ng pera. Naginastos ng pamilya Tang para kay King Zhao nitong mga nakaraang taon. Ngayon, ibinabalik ko sa'yo. Simula ngayon, wala nang ugnayan sa pagitan natin. Yanshen, salamat sa pagtulong mong ilabas ako sa kanila. Magtitipid ako at babayaran kita. Huwag kang magsabi ng ganyan. Ang pera ko ay pera mo na rin. Ngayon, ang pinakamahalaga ay magpahinga ka ng maayos para gumaling ka. Yun lang ang pinakamahalaga. Pero may mga bagay akong kailangan gawin, hindi pwede. Naumasa lang ako sa tulong mo palagi. Kahit anong gawin mo, susuportahan kita ng buong puso. Isa sa inyo, sabihin niyo sa akin. Ang sugat ni King Xiao. Paano nangyari iyon? Paano namin malalaman iyon? Baka siya mismo ang tumama, ganoon din ako. Kasabay ninyong nalaman ang nangyari. Kuya, pag uwi ng ate namin, inaalagaan lang namin siya ng husto. Bakit siya magkakaroon ng sugat dito sa bahay? Baka nagkasuga siya sa labas at hindi niya sinabi sa atin. Ano bang ingay kayo diyan? Bakit nag-away kayo para lang sa patay na dalagang iyon? Inay. Ang mga sugat sa katawan ni King Xiao, alam mo ba kung paano nangyari iyon? Anong sugat? Paano ko malalaman yon? Saan mo narinig yon? Nakita ko ng sarili kong mga mata. Si King Xiao ay isang donsela ng pamilya Tang. Bakit mangyayari ang ganitong bagay? Dahil sa ingratang ito, pumunta ka rito ngayon.
Para tanungin ang buong pamilya namin? May magulang ka pa ba sa mata mo? Taman ga. Puno ng sugat ang babaeng iyon. Baka ginawa yon ng kanyang kabit. Ngayon pumunta siya rito. Para idamay at isisi ang kasalanan sa pamilya tang namin. Anong kabit? Inay, hindi mo alam. Mula nang umalis ang ate namin sa bahay, sumama na siya sa isang binata na wala namang maayos na trabaho. Paulit-ulit siyang pinagsabihan ng kuya, pero hindi pa rin siya nakinig. Minsan, masasakit pa ang mga salitang binibitawan niya sa kuya. Nakakalungkot talaga para sa kuya. Ano? Grabe naman, hindi ba siya nahihiya? Hindi ba ito nakakahiya sa pamilya nating mga tang? Hindi na dapat natin siya hinana. Nakakahiya siya. Gumastos ng malaki ang pamilyang tang para sa kanya. Tapos, gagawa pa siya ng mga bagay na nakakahiya. Sa tingin ko, ang pera na yon, mas mabuti pang ipambili ng aso. Anak Montag PA rin si King Ju. Bakit mo siya sinasabi ng ganoon? Maliit lang naman yung pera. Para sa pamilya nating mga tang. Vala, yon sa atin. Ginoo, binata, binibini ang totoo, binibini. Ay hindi gumamit ng pera ng pamilya. Ano ang sinasabi Montag? Bumaba ka na. Wang ma, magpatuloy ka. Ano ang ibig sabihin ng hindi gumamit ng pera ng pamilya? Paano nabubuhay at nag-aaral si King Xiao? Saan galing ang pera niya? Palagi siyang nagtatrabaho para makatulong sa pamilya. Inay, magkano ang binibigay mo kay King Xiao bawat buwan? Wala akong pera para ibigay sa kanya. Mahal, magkano ang binibigay mo sa kanya bawat buwan? Hindi ba't bawat buwan ay pinapadala sa iyong card? Bakit mo ako tinatanong? Sino ang dapat kong tanungin? Hindi mo siya binigyan ng pera. Anong pera ang ibibigay ko sa kanya? Abala ako sa trabaho araw-araw. Dapat ba akong mag-alala sa mga bagay sa bahay? Kung wala siyang pinagkukunan ng pera, paano siya nabuhay sa mga nakaraang taon? Hindi tama. Siguradong may pera siya. Kung wala siyang pera, bakit siya biglang umalis sa bahay? Tatawag ako sa accounting. Hoy, Xiao Qi. Magkano ang binibigay ng accounting sa mga bata bawat buwan? Ang pangalawang ginoo at pangatlong ginoo ay 10,000 bawat buwan. Si Binibini Pian ay 20,000 bawat buwan. Easy King Ju, ang panganay na binibini. Ang kumpanya ay hindi kailanman nagbigay ng pera sa panganay na binibini. Sigurado ka? Hindi nagpadala ng pera kay King Xiao? SA bahay. Hindi man lang nagbigay ng kahit piso kay King Xiao. Paano ito nangyari? Bilang mga magulang, paano natin siya napabayaan? Ang talaawang ito. Ito ang nakita ko sa kwarto ni King Xiao. Nakatala dito ang lahat ng gusto at gawin ng pamilya natin. Kami ang may kasalanan kay King Xiao. Si King Shu ba talaga ang nagsulat nito? Ano ba? Ang tanga-tanga Montag. Nakakatawa. Bawat isa sa inyo, ang baon ay 100,000 hanggang 200,000 bawat buwan. Pero wala ni isa sa inyo ang katulad ni King Xiao. Naalala ba ninyo ang kaarawan namin ng nanay ninyo? Hindi ba kayo nahihiya? Tatay. Nanay, isipin ninyong mabuti. Mula nang bumalik si King Xiao sa pamilyang ito, sa loob ng maraming taon, itinuring ba ninyo talaga siyang kapamilya? Ako. Ako ang nagkamali. Ang tanging solusyon ngayon ay hanapin si King Xiao para mabayaran natin ang pagkakamali natin. Mahirap isipin sa mga nakaraang taon. Si King Xiao, sa labas, gaano ba siya nahirapan? Hindi makakain ng maayos. Hindi makatulog. Siya ang laman ng aking laman. Tanginang tang King Xiao, may mga paraan ka pala. Umalis ka na sa pamilya tang, hindi ka pa tumigil. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung gaano ako kalakas. Tatay, nanay, ang ate ko, sobrang nahirapan talaga sa mga nakaraang taon. Dapat nating pagbutihin ang pagtulong sa kanya. Inga, hindi ba't magkakasal ang pamilya natin at ang pamilya ko? Ipakasal na lang natin si ate sa pamilya ko. Para mula ngayon, hindi na siya magkukulang sa pagkain at damit. Para mabayaran man lang ang mga taon na pinagdaanan niyang hirap. Maganda ayon. Kaya, hanapin na natin si King Shu ngayon. Sana si King Ju ay patawarin tayo at kalimutan ang nakaraan. Sabi ninyo may huling sasabihin pa kayo. Sabihin na. Mahalaga ang oras ko. King Xiao, si tatay at nanay, alam naming nahirapan ka sa mga nakaraang taon. Kaya kami narito para sunduin ka at umuwi, para mabayaran ka ng maayos. Hirap. Ang lahat ng dinanas ko sa pamilya Tang ay dahil sa inyo. Alam ba ninyo, mula nang umalis ako sa pamilya Tang, ramdam ko ang sobrang ginhawa at kalayaan. King Ju, ikaf ang laman. Ng katawan ng nanay mo, kung alam lang ng nanay mo, na ganito ang buhay mo sa pamilya Tang, paano ka naman pababayaan na magdusa? Uun ka, King Ju, sumama ka na sa amin. Bigyan mo kami ng pagkakataong makabawi sa iyo. Huwag na kayong magpanggap. Hindi ba kayo nahihiya sa sinasabi ninyo ngayon?
Medyo huli na ba? Kung ganito lang ang sasabihin ninyo, pasensya na. Hindi ako sasama. King Xiao, nagkamali ang nanay mo. Pakiusap, patawarin mo ako. Kahit hindi ako perpektong ina, tunay ang pagmamahal ko sa iyo. Oo, King Ju. Naiintindihan ka ng tatay mo. Sa mga taon mong nasa pamilya Tang. Marami kang tinyes, alam ka o. Ikaw ang pinakamabait sa pamilya Tang. Kaya kami ng ina mo ay narito para sunduin ka. At itama ang mga pagkakamali namin. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Hindi ba? Pagkakataon? Noong nagtipid ako para sa matrikula, 3 araw akong walang makain. Nasaan kayo? Kailangan para sa libro. Noong may lagnat ako, nasa ospital ako, nasan kayo? Ngayon, wala nang saysay ang mga iyan. Hindi kayo magbabago. King Xiao, luluhod na ang nanay mo. Sumama ka na sa amin. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Naitama ang lahat, pwede ba? Pero sila nga ba sila ang nagpalaki sa akin? Kung tunay ang pagsisisi nila, ako. King Xiao, sumama ka na sa amin. Sige, tumayo ka na. Sasama ako. Ayos. Uwi na tayo. Oo, uwi na. Gagawin namin ang lahat para sa iyo. Baka nagkamali lang ako sa kanila. Bilis, alis na tayo. King Ju, Ayos. Magkakasama na ulit tayo. King Ju, mulan gayon. Hindi na kita pahihirapan. King Ju, kasal anan ka o. Hindi kita naalagaan na maayos. Oo, ate. Sa mga araw na wala ka, nababahala kaming lahat. Naghihintay kaming bumalik ka. Talaga? Gusto mo ring bumalik ako? Ete, bakit ganyan ang sinasabi mo? Ang nangyari sa ating magkapatid. Hindi ba't hindi pagkakaunawaan lang? Halika, umupo tayo. Ano ba ang sinabi ko? Hindi siya talaga alis sa pamilya Tang. Ito na, bumalik din. Kasi matanda na ang magulang. Hindi na nila makikita ang mga paloloko niya. Baka may kailangan siyang kunin sa atin pagbalik niya. Hintayin natin ang mangyayari. King Xiao, palagi kitang iniisip ng nanay mo. Kung paano ko mababayaran ang hirap mo. May naisip ako. Pakinggan mo, baka magustuhan mo rin. Huwag kayong mag-abala, nanay. Matagal na akong wala rito. Ang pinakamahalaga sa akin ay pamilya at init ng tahanan. Masaya na ako at kasama ko kayo. Ang gusto ko sana ay ikaw ang magpakasal sa pamilya o para sa pamilya Tang. Pakasalan Montag si Guyahe. Ano? King Xiao, ang babae, ang pinakamahalaga sa buhay, ay ang mag-asawa ng mabuting lalaki. Ang pamilya Gu, kahit ang 4 na dakilang pamilya ay natatakot sa kanila. Kung mapapangasawa mo ang isang Gu, tiyak na magiging masaya ka. Tama, ate. Ang dami mong pinagdaanan. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito. Pag napangasawa mo ang isang Gu, wala ka ng problema sa buhay. Ang ganda, di ba? Sa nakaraang buhay, napalampas ko si Guyanshen at napangasawa si Gujayahe. Araw-araw akong nagdusa. Ngayon, gusto niyo pa akong saktan ulit? Nagkamali ako sa inyo. Malamig talaga ang puso ng tao. Hangal ako at naniniwala pa rin sa inyo. Binigyan ko kayo ng pagkakataon, pero gusto niyo pa rin akong saktan. Dapat hindi na ako naawa sa inyong mga mababait na ito. King Ju, ano bang sinasabi mo, Tak? Para lang naman sa ikabubuti mo ang lahat ng ito. Para sa ikabubuti ko, ginagawa niyo lang ako kasangkapan para sa kasal. Itinutulak niyo lang ako sa impyerno. Huwag kang magmalaki. Kung hindi nagugwilty ang mga magulang mo, sa tingin mo mapupunta sa iyo ang swerteng ito? Tang King Ju, ngayong bumalik ka na sa pamilya Tang. Bahagi ka na ng pamilya Tang. Anong irereklamo mo kung ipapakasal ka sa pamilya Gu? Siyempre Montag nga at mapapangasawa Montag ang isang Gu. Naiintindihan mo ba? Bahagi ng pamilya Tang. Kapag kailangan ako ng pamilya Tang, bahagi ako ng pamilya. Kapag hindi nila ako kailangan, ako ay isa lamang. Basurang itatapon nila. Kayo talaga, kayo ay mga mas masahol pa sa hayop na mababait. Tang King Ju, ano ba ang sinasabi mo, Tak? Para lang naman sa iyo ang lahat. Hindi mo pa ito pinapahalagahan. Tama, ate. Gaano karaming babae ang nangangarap? Mapangasawa ang isang Gu? Kung ayaw mo, huwag na. Pero bakit mo sinasabi ang ganyan? Nasasaktan ang pamilya mo. Mabuti rin ang intensyon ng mga magulang. Bakit ka ganyan magsalita? Paano mo matitiis na masaktan ang mga magulang? Nga, Qingzhou, anak ka naman talaga namin. Paano ko sasaktan ang sarili mong anak? Kapag ikakasal ka na sa pamilya Gu, ang buong buhay mo ay magiging payapa at matatag bilang babaeng may-ari ng pamilya Gu. Para sa ikabubuti mo.
Tinanong niyo ba kung gusto ko ba o hindi? Tang King Ju, gusto Montag man o hindi, kailangan mong pumunta sa pamilya ko para sa pulong. Ang kasunduan sa pagpapakasal ay tapos na at hindi na mababago. Sa madaling salita, sa hinaharap tiyak na magpapasalamat ka sa aming mabuting intensyon. Tiyak na babalik ka pa magpasalamat sa amin. Alam mo ba? CJ, ang galing ninyong magsalita. Kung hindi ninyo pinapahalagahan ang dignidad, wala na rin akong pakialam. Ang pagmamahal ng pamilya, walang kwenta. CJ, pumapayag ako na magkita. Hoy, Yanshen, talagang masyado pa akong inosente. Gusto lang talaga nila akong gamitin. Hindi ko inakala na ang pamilya Tang hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago. Kukunin na kita ngayon. Wag mo muna akong kunin. Hindi ko sila papayagan ng ganun-ganun lang. Mas mabuti kung samantalahin natin ito, makinig ka sa akin. Ganito muna tayo. King Xiao, huwag kang mag-alala. Ang ipinagkakasal sa iyo ng nanay mo, siguradong magugustuhan mo. Sa hinaharap, ikaw ang babaeng may-ari ng pamilya ko na kinaingitan ng lahat. Siyempre na ako ang magiging babaeng may-ari ng pamilya mo. Ang swerte-swerte mo talaga. Ete, tunay na nagagalak ako para sa iyo. Ito ay biyayang pinaghirapan ng maraming henerasyon. Biyaya. Kung ganoon, sa iyo na ang biyayang ito. Suba, King Xiao, bakit ang sama ng pagsasalita mo? Si Pian Pian ay para rin sa ikabubuti mo. Ayos lang, ikakasal na rin naman ang Ete. May nakaramdaman lang siguro. Pian-pian, huwag mo nang pansinin. Tang King Xiao, pagkatapos mong ikasal, magiging masaya ka. Hindi ko alam ang taong hinihintay natin mula sa pamilya ko. Ano kaya ang ugali? Ako ang taong hinihintay niyo. Hoy, baked ikaw? Sasabihin ko sa iyo, hindi ito ang lugar na dapat mong upuan. Maging matalino ka at umalis ka na agad. Bakit? Magkakilala ba kayo? Itay, siya yung lalaking ibig pakasalan ni Ed. Hinihintay namin ang pamilya Gu. Saan ka nang galing? Magpahanga ka na doon. Ako yung taong galing sa pamilya Gu na hinihintay niyo. Ikaw ba talaga ang nagbabalak na? Gujiahen ay kakasal kay Ed. Ako? Hindi ako siya. Kung hindi ka siya, umalis ka na dito. Huwag kang humadlang. Sa mahalagang okasyon ng aming King Show. Mas mabuting huwag ka lang dito para guluhin kami. Kung hindi, huwag mong sisihin ako. Kung magiging bastos ako sa iyo. Bagaman hindi ako yung Gujiahe. Pero ako ang tagapagmana ng pamilya Gu. Kalokohan lang ito. Sinasayang mo lang ang aming oras dito. Kung maantala ang kasal ng pamilyang Tang at pamilyang Gu, hindi kita patatawarin. Tama na. Itigil mo na iyong mga magagandang salita para lang magmukha kang tama. Pinapaganda mo lang ang sarili mo. Para sa inyo, isa lang akong kasangkapan para sa kasal. Ginagamit nyo ang aking kaligayahan. Para makuha lamang nyo ang inyong mga kapakinabangan. King Ju. Nagkakamali ka. Ninanais talaga ng ina na maging masaya ka sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Kaligayahan. Siguro kapag tuluyan na akong umalis sa inyo, doon lamang ako magiging masaya. King Ju, alam ka o, may sama ka pa rin ng loob sa amin. Ngunit sa pagkakataong ito talagang, nagkakamali ka sa amin. Ate. Bakit mo nasasabi ang masasakit na salita, kina mommy at daddy? Pinaghirapan at inalala nila lahat para sa iyo. Ganito mong pagsasalita ay lubos na nasasaktan ang kanilang mga puso. Ikaf. Ikaw ang pinakawalang karapatang magsalita dito. Hindi alam ng iba. Pero alam ko, itago mo na lang yung nakasusuklam mong mukha. Mommy, daddy, hindi ko alam bakit ganito ang iniisip ni ate sa akin. Sobrang nasasaktan na ako. Pian-pian ay sobrang nalulungkot na dito. King Xiao, maari mo bang baguhin? Yang masamang ugali mo. Tang King Ju, paano tayo nagkaanak ng isang katulad mo sa pamilyang Tang? King Zhao, sinabi ng doktor na hindi pwede na masyadong ma-excite ka dahil sa iyong sakit. Kayo, alam ba ninyo kung ano ang pinagdaanan ko? Tang King Xiao, huwag kang magwala rito. Sa huli, walang kabuluhan ang lahat. King Zhao, Ano ba ang nangyari? Kanina pa ayos na ayos siya. Bakit bigla na lang siya hinimatay? Ayos lang. Malakas ang tadhana ng aming King Xiao. Kahit nawala ng matagal, nakabalik pa rin. Siguradong magiging maayos siya. Uun ka. Baka sobra lang ang emosyon ni ete. O kaya mababa ang asukal sa dugo. Ikaw ang may kasalanan nito. Simula nang makasama ka ni King Xiao, ganito na ang nangyari sa kanya. Mas mabuting magdasal ka na wala siyang masamang mangyayari. Kung hindi kita palalampasin. hanggang ngayon, hindi pa rin niyo alam na dahil sa inyo nasira ang katawan ni King Zhao ng ganito. Kayo ang dahilan ng lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Huwag kang magsabi ng kung ano-ano rito. Tanungin niyo ang sarili ninyo. Sa mga taong ito sa pamilya Tang, ano ang buhay na pinagdaanan ni King Zhao? Sino sa inyo ang tunay na nagmalasakit sa kanya? Nag-alaga sa kanya. May sakit si King Zhao, malubha ang kanyang sakit. Hindi lang niya sinabi sa inyo. May sakit siya. Bakit hindi niya sinabi sa pamilya?
Huwag mo kaming takutin. Ganito nga kayo. Dahil sa bawat isa sa inyo, sobrang nasiraan na siya ng loob. Isa-isa kayo. Paulit-ulit na sinasaktan siya. Winawasak ninyo ang natitirang pag-asa niya sa inyo. Ang pasyente ay ligtas na. King Ju, kumusta ka na? Gumagaling ka na ba? King Ju. Ang lalaking ito, sinasabi niyang may sakit ka. Nagsisinungaling ba siya? Pinagtatakot ba tayo niya? King Zhao, ano ang pakiramdam mo ngayon? Gumagaling ka na ba? Paalisin mo sila. Ayaw ko na silang makita. Narinig niyo? Pinapaalis kayo ni King Zhao. Hindi kami alis. Hanggat hindi malinaw ang lahat ng ito. Walang alis. Tama na kayo. May malubha siyang sakit sa tiyan. Hindi dapat siya ma-stress. Huwag niyo na siyang guluhin. Paano pwedeng mangyari yon? Napakalakas ng katawan niya. Paano siya magkakasakit? King Ju, sabihin mo sa kuya, totoo ba talaga ito? Kuya. Huwag kang papalin lang nina, ate at ng lalaking ito. Baka hangganak ko kunwari lang si ate na may sakit. Para lang maiwasan ang kasal sa pamilya Gu. Kaya pala nung lumitaw ang lalaking ito. Biglang nakunwaring himatayin si Tang Pingshaw. Sinadya mo palang magtago para hindi makita ng pamilya Gu. Hindi ba napahiya natin ang pamilya Gu? Ete, alam namin na pasaway ka palagi. Pero ngayon, buong pamilya Tang ang nakataya. Hindi ka pwedeng maging pabaya ng ganito at makipagsabuatan sa lalaking ito para lokohin ang pamilya. Tang Qingshaw, huwag ka nang magkunwari. Tumayo ka na at humingi ka ng tawad. Hindi ako nagkukunwari. Ako, Tigilan niyo na. King Zhao, hindi siya nagsisinungaling. Kailangan niya talaga ng gamutan. Tang King Ju, akala mo ba maluloko mo kaming lahat sa simpleng pagpapanggap mo? Tumayo ka na at humingi ng tawad. Sabihin ko sa'yo, kapag napahiya ang pamilya Gu, lahat tayo magdudusa. nakakatawa kayong lahat. Nasa ospital na nga ako, nakahiga sa kama. Kakalabas ko lang sa pagamutan. Akala niyo ba nag-aarte lang ako? Sa mga taong ginugol ko sa pamilya Tang, may nagmalasakit ba talaga sa akin? May nag-alala ba talaga sa akin? Kayo, puro sarili lang ang iniisip. Itinuring ba niyo talaga akong kapamilya? King Zhao, Hindi namin yon ang ibig sabihin. Bilang pamilya, gusto lang namin malaman ang totoo. Ang totoo. CJ, ipapakita ko sa inyo ang totoo. Yan Chen, ibigay mo sa kanila ang medical report para makita nila kung ano ang totoo. Tang King Ju, huwag kang maglokohan sa sarili mo. Ang ginawa mo ngayon, napahiya mo ang pamilya Tang. King Xiao, makinig ka na lang sa tatay mo. Huwag ka nang magdulot ng gulo sa pamilya. hanggang ngayon bulag pa rin kayo. Dili-dilihin niyo ito. Tignan niyo kung ano ito. King Ju, grabe na ang sakit mo. Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin? Bakit hindi mo sinabi sa pamilya? Kanino ko sasabihin? Makinig kaya kayo sa akin. Hindi ka o inakala na ganito kalaki ang galit mo sa pamilyang Tang. Itinuturing mo ba kaming magulang mo? Na tunay na mga magulang mo? Ate. Huwag mo nang galitin sina mama at papa. Tingnan mo, sila ay... King Ju, Huwag ka nang mag-init ng ulo. Isipin mo ang kalusugan mo. Bakit ganito kalala ang sakit ni King Xiao? Doktor, kakakalabas lang ng pasyente sa pagresusita. Bilang mga kamag-anak. Bakit ninyo siya iniistorbo sa ganitong panahon? Sige, mag-ingat kami. mas mabuti pang umalis na kayo agad. Kung talagang mahal mo siya, huwag mo nang guluhin pa. Zino KBA? Isang estranghero. Wala kang karapatang makialam sa aming pamilya. At ikaw rin tumahimik ka. Ako ang nanay ni King Xiao. Hayaan mong ako ang mag-alaga sa kanya. Kung may sakit, magpagamot. Sige, ikaw na ang mag-alaga. Wala sa inyo ang dapat manatili. Lumabas kayong lahat. Alam ko ang pagkakamali ko. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang hirap na dinanas mo, Paalisin mo sila. Umalis kayo. Lumabas kayo lahat. King Ju. Lumabas. King Zhao, si Lolo ay nagbakasyon. Baka matagal bago siya bumalik. Manatili ka muna rito. Ako ang bahala sa'yo. Salamat, Yan Chen.
Parang gumagaling na ako. Huwag kang mag-alala. Hindi pwedeng ganoon. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga ng matagal. Ano? Totoo. Pupunta ako dyan agad. King Zhao, nakahanap ako ng isang profesional na medical na team. Kaya gamutin ang sakit mo. Sasaluhin ko sila. Hintayin mo ako sa bahay, ha? CJ, Yanshen, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ano bang sinasabi mo? Dapat lang ang gawin ko ito para sa'yo. Dalhin mo ang gamot sa binibini. Opo. Titignan ko muna ang kalagayan nila. Sino itong magandang dilag? Maging disente ka. Ako ay kay Guyanshen. Hanapin ang kuya. Pero marami ang gusto makapasal kay Guyanshen. Marami sila. Munting Gandara. Sumama ka sa akin. Ako, ang kuya mo. Alagaan din kita ng maayos. Gujayahe. Ano? Nagtanong-tanong ka tungkol sa akin? Mukhang nag-research ka ng husto para makapasok sa pamilya ko. Kaya sasabihin ko sa iyo, ang maibibigay sa iyo ni Guyanshen ay ang kaya ko ring ibigay. Bitawan mo ako, Gujayahe. Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Kuya, sa babaeng ito, nagalit ka sa akin. Isa lang siyang gusto makapasok sa pamilya ko. Siya ang babae ko. Sino ang naglakas loob na hawakan siya? Ano ang sinabi mo? Ang babaeng gusto mong pakasalan, siya pala? Alam mo na, umalis ka na. Pero ang babaeng ito, bakit siya? Ang mga kalokohan mong ginawa noon, pinagpaliban ko na. Kung hindi ka pa rin magbabago, huwag mong sisihin ako. Yanshen. May sasabihin ako. Kausapin ko siya ng sarilinan. CJ, Gujayahe. Akala mo ba? Ako pa rin ang Tangking Su na inaapi mo. Tangking Su, Ano bang sinasabi Montag? Hindi kita kilala. sa nakaraang buhay. Lahat ng kalokohan mong ginawa sa akin, tandang-tanda ko. Sa pagbalik kong ito ay para maghiganti sa iyo. Yanshen, ayaw ko nang makita ang ganitong lalaking walang kwenta. CJ, kaya, hindi na siya muling lilitaw sa harap mo. Yanshen, kapag gumaling na ang katawan ko, gusto kong gumawa ng sarili kong mga bagay. Sige, basta't sabihin ng doktor na pwede na ang katawan mo. Ano man ang gawin mo, susuportahan kita. Ikaw pa rin ang pinakamabuti. Pero curious pa rin ako, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi ko pa alam. Pero gusto kong ipangako mo sa akin, ano man ang gawin ko. Paano ko man gawin, huwag kang makialam. Sige, igagalang ko ang desisyon mo. Pero tandaan mo, kahit kailan hindi ka nag-iisa. King Ju. Ano ba ang problema ng lalaking yon? Alam niyang may sakit ka. Pinapalabas ka pa niyang magtrabaho ng ganito. Zandali. Sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Ito ang sarili kong pagpili, wala itong kinalaman sa kanya. Saka, mas mabuti na ako ngayon nang wala ang inyong mga abala. King Ju. Ito ay iniluto ng kuya ng personal. Mabuti ito pa sa tiyan mo. Salamat sa kabutihan mo, pero huli na. King Ju. Hindi ko talaga alam na ganito kalubha ang sakit mo. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para makabawi. Umuwi ka na sa bahay ng kuya. Alagaan ka ng mabuti ng kuya. Hindi ka na nito papagawin ng mga ganitong trabaho. Anong trabaho? Kumikita ako sa sarili kong mga kamay. May problema ba? Huwag mo akong hamakin. Bitawan mo ako. Huwag mo na akong hanapin sa hinaharap. Ikaw sa iyong maaliwalas na landas. Ako sa aking masikip na tulay. King Ju.
Tingnan mo, ang bagay na ito ay angkop na angkop sa iyo. Maganda kapag suot mo. Maganda rin ito. Ito lahat bibilhin. Paumanhin po, Lolo at Lola, ito po ay high-end na brand. Maaring hindi ito angkop para sa inyong dalawa. Ah, Ano ang tingin-tingin? Tingin lang, hindi naman kayang bilhin. Umalis na kayo. Huwag kayong tumayo diyan at makaabala sa negosyo ko. Paano mo kinakausap ang mga customer? Ang bawat customer na pumapasok sa aming pinto ay karapat-dapat sa aming paggalang. May karapatan silang malaman ang tungkol sa aming mga produkto. Ano KBA? Dito ka nangingialam. Hindi lahat ay kaya bumili ng ating produkto. Ang customer ay Diyos, walang mayaman o mahirap. Ito ang pinakapangunahing prinsipyo sa serbisyo. matapang at may prinsipyo ang batang ito. Bihira na ang kabataan ngayon na ganito katatag. Bihira na talaga. Ihahayag ko ang isyong ito sa manager. Ang pinanindigan ng Group ay palaging ang paggalang sa bawat customer. Ikaw ay malubhang lumabag sa patakaran. Isang weiter Kalang. Nangahas kang magsalita sa akin ng ganyan at gamitin ang manager. Kung ayaw mong magtrabaho, umalis ka. Ikaf. Kahit mawalan ako ng trabaho, sasabihin ko ito. Ang ugali mong ito, sumipsip sa mayaman at apihin ang mahirap. Ayoko talaga. Alam pa ng batang ito ang prinsipyo ng gugru. Nakakatuwa. Isang weiter Kalang. Nangahas kang magsalita sa akin. Tinatanggal kita ngayon. Mag-empek ka at umalis ka. Hihintayin ko. Tingnan natin kung sino ang matatanggal. Ikaw o ako. Product Manager ako NG Group. Anong magagawa mo? Ikaw pa ang magyayabang ng pangalan ng Group. Ang Group ay kilalang modelo sa serbisyo. Paano nagkaroon ng tulad mong salot na sumisira sa reputasyon? Nangahas ka pang manapak. Sino KBA? Isang hamak na waiter at isang matandang. Malapit nang mamatay ang nangahas magsalita ng ganyan. Lolo Gu, ikaw, bakit ka nandito? Lolo Gyu. Hindi siya. Si Lola ni Yanchen na nagbakasyon. Lolo Gu? Paano ito nangyari? Dilatan mo ang mga mata mo at tingnan mo mabuti. Ito ang chairman ng gugru. Hindi mo siya dapat inapi. Patawarin ninyo po ako. Ako ang may kasalanan. Lolo Gu. Nagkamali po ako. Hindi ko kayo nakilala. Dalhin niyo siya palabas. Opo, Lolo Gu. Lolo Gu. Pakyos up po. Lolo Gyu. ikaw ang babaeng. Gusto ng apo kong si Guyanchen? Magaling. Salamat po, Lolo. Sobra po ang papuri ninyo. Si King Juka. DIBA? Mabuting bata. Umuwi na tayo at magkita. Sige po. Ginogu, dito po kayo. Mabait siya. Oo. Hoy, Yanchen, nagdesisyon ako. Gagawa ako ng sariling brand ng damit. Kinzo, ang ganda naman yan. Naniniwala ako sa'yo. Ano man ang gawin mo, susuportahan kita ng buong buo. Elvenet. Mukhang hindi na tayo patatawarin ni King Xiao. Kailanman. Boss Tang, ito yung hiniling ninyong i-decrypt. Young cellphone in eldest young miss. Paano nangyari, tu? Kuya. Ano NG tinitingnan ninyo, Yingting, Ying Yuan? Tingnan ninyo na lang. Ito yung cellphone ni King Ju? Bakit nasayo, tu? Hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga, yung laman. Madaling araw, nasa bahay lang kami ni second brother at third brother. Hala, may gasli. Nasa bahay pa sina kuya at second brother. Kailangan kong sagipin sila. Tulong. May tao ba? Siya pala, si King Xiao pala ang sumagip sa amin. Yung gasli noon, ilang taon na ang nakalipas. Si King Xiao pala ang sumagip sa inyo? Nalala ka o? No'y pinagalitan pa namin siya, sinabihan siyang Nagalit ako sa kanya dahil nagising ako. Napakasama ko talaga. Ako rin. Tinulak ko pa siya. Sinabihan ko siyang pakialamera. Pero anong nangyari? Sa huli, iniligtas kami ni King Xiao. Yung buhay namin. Pagkatapos noon, ibinato namin sa kanya lahat ng sisi. Lahat ng issue namin sinasabi namin, si King Xiao ang hindi nag-ayos na maayos ng gas. At lahat kami, pang hindi kami tao.
Tapos na yon. Ang importante, ngayon naintindihan na natin. Yung kabutihan ni King Ju, kahit di siya nagsasalita. Puno ng mga video at litrato natin ang cellphone niya. Dapat kong pagbutihan pa ang pagtrato kay King Xiao. Kailangan kong bawiin ang mga pagkakamali ko. Tama. Hahanapin ko na si King Xiao ngayon. Si Yao Li. May balita ka ba kay King Xiao nitong mga nakaraang araw? Anong pinagkakaabalahan niya ngayon? Yung mga detalye, di ko rin masyadong alam. Ang alam ko lang, nasa Gu family ngayon ang eldest yung Miss. Siya. Oo. Inayos ng pamilya namin ang isang meeting para sa kanya at sa Gu family. Pero narinig ko, tinakasan niya yon, di ba? Oo. Sabi sa akin ni Pian Pian, noong araw ng meeting, may sakit siya at tumunta sa ospital. Hindi talaga ganoon ang nangyari, hindi ninyo naintindihan. Mabigat talaga ang sakit ni King Xiao nung araw na iyon. Sa ospital, sinubukan ko siyang pabalikin sa bahay, pero biglang, nasa Gu family pala siya. Hindi ba niya alam na? Nakakahiya ito para sa pamilya? Taman ka. Hindi ba't ayaf ni ate? Sa napili naming mapapangasawa para sa kanya, Bakit no yon? siya pa ang nagpunta sa Gu family ng kusa. Parang binabato sa aming mukha ito. Nakakadiring ito. Gusto kong makita kung paano niya ihihiya ang aming pamilya sa Gu household. Lautang, huwag kang magalit. Baka may. Mahirap na dahilan si King Xiao. Sino kayo? Pwede po bang ipalam? Hinahanap namin si Tang King Xiao. Sandali lang po. Tang King Ju. Ikaf talaga. Lumabas ka. Akala mo ba sa Gu family ka nagtago? Ay makakapangyarihan ka na? Lautang. Kapag pumasok ka, magsalita kang maayos. Si King Xiao kasi, sa pamilya natin, ay mahinanakit, naintindihan mo? Kahit mahinanakit siya, hindi dapat siya tumira sa Gu family nang walang paalam sa pamilya. Huwag kayong mag-ingay dito. Hindi ito bahay ng Tang family. King. Anak, kailangan mong magpaliwanag sa amin. Sige, sumunod kayo. Tigilan na ninyo ang kahihiyan dito. Kami ang nakakahiya? Tingnan mo ang sarili mo. Isang dalagang mayaman. Tumira basta-basta sa bahay ng lalaki. Wala ka bang hiya? Kami pa ang sinasabing nakakahiya? Oon ga. Ginawa montag ito. Nang walang pakundangan sa dangal ng pamilya. Saan na ilalagay ang mukha natin sa hinahara? Ete, baka may hirap kang sabihin. O baka naman. Kailangan mo ng tulong o resources ng Gu family. Pian, huwag kang maghula. Naniniwala ako na may dahilan si King Xiao sa ginawa niya. Oon ga. King Ju, may sakit ka ba kaya kailangan mo ng mga koneksyon at tulong medical ng Gu family? Ay, parang umaraw sa gabi. Wala namang dapat ipaliwanag. Nandito ako sa Gu family. Dahil ako ang kabiyak ng tagapagmana ng Gu family. Tang King Ju, nababaliw ka ba? Paano mo nasabi ang ganyan sa bahay ng mga Gu? Ayos na. Tumigil na kayong lahat. Kung marinig na matandang Gu, hindi natin kakayanin. Ete, ano ba naman yan? Nananaginip ka ba sa araw? King Xiao, nasa bahay ng mga Gu tayo. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Lolo. Narito na ang pamilya Tang. Tama, ako nga si Tang Qingzhou, ang asawa ng panganay na Gu. Toto ito, King Ju. Siya ang minamahal kong apo. Ang asawa ng panganay ng aming pamilyang Gu. Paano nangyari yon? Tang King Ju. Bakit napakaswerte mo? Matandang Gu, baka nagkakamali kayo. Ang babaeng ito, paano siya maging Tang? Si King Xiao ang tinatanggap kong apo. Anak ninyo siya. Paano niyo siya inapinanggan yan? Sa bahay ng mga Gu. Hindi ko hahaya? Yan. May odomo, palizin. Tama. Sana simula ngayon. Huwag na ninyong pakialaman ang buhay ko. Sige na. Karapat-dapat ba siyang matanggap na matandang Gu? Salamat, Lolo Gu. Kung wala ang suporta nyo, hindi ito magiging posible. King Xiao, karapat-dapat ka nito. Dapat makita ng lahat ang galing at sipag mo. Ito, Ito ang market research na pinagawa ng Lolo. Gamit ang kanyang impluensya at resources para sa brand mo. King Ju, naniniwala ako sa iyo. Kaya montak yan. CJ, Okay lang si King Ju. Simula nang umalis siya sa bahay ng mga Gu. Hindi natin alam kung ano na ang kalagayan ni King Xiao.
Ma. Tingnan niyo si King Ju, tu. King Ju. Ano nangyari kay King Ju? Kuya, tingnan Montag. Kamakailan. Isang batang negosyante, gamit ang kanyang natatanging disenyo, ay matagumpay na nakabuo ng isang kilalang. Kilalang traditional na fashion brand. Zia Zitang Kingju. Hindi lang sikat ang kanyang brand sa bansa, kundi pati na rin sa ibang bansa. Nagtatag na pala si King Xiao ng sariling fashion brand at napakagaling ang resulta. Bakit hindi ko ito napansin noong nakatira pa siya sa bahay? Bakit Zitang Kingju? Bakit siya ang binigyan ng lahat ng to? Maligayang pagdating sa Starry Brilliance sa Xi'an para mag-shooting. Ang Starry Brilliance sa Xi'an ay isa sa pinakamagagaling na film and media company. Kailangan kong magtagumpay sa pagkakataong ito. Ipapakita ko sa lahat na hindi ako pahuhuli kay Tangking Xiao. Hintayin Montag. Tang Kingju. Hindi rin ako magpapahuli sa'yo. Lolo, Lola, hindi na ako makapaghintay. Gusto kong pakasalan si King Zhou ng marangya. Hanggang sa pamilya natin. Napaka-impatient naman en gibatang, tu. Wag kang ganyan. Tama na yan. Noong pakasalan mo ako, Mas impatient ka PASA kanya. namana mo talaga sa pamilya ko. Sa harap ng bata, wala ka talagang pinapangalagaan na dignidad ko. King Xiao, noong huli kitang nakita kasama pamilya mo, parang medyo tense ang relasyon ninyo. Malaking bagay ang kasal. Kailangan nating pag-isipang mabuti at planuhin ng maayos. Huwag po kayong mag-alala, Lolo Gu. Gusto ko rin sanang samantalahin ang pagkakataong ito. Para ilipat ang residency ko mula sa pamilya Tang at simulan na ang buhay naming mag-asawa ni Yanshen. Naku, Kingju, napakaganda naman yan. Malugot kang tinatanggap ng pamilya ko bilang miyembro. Huwag po kayong mag-alala, Lolo, Lola. Palagi akong magiging kasama ni King Zhao. Ano man ang mangyari sa hinaharap, magsasama kami. Huwag po kayong mag-alala, Lolo, Lola. Yanshen, ako na ang bahala sa lahat. Yanchen, si Jiahi. Bakit bigla siyang naging tahimik? Siya, Lolo, may balita. Nagkaroon ng aksidente ang pangalawang apo sa pagmamaniho ng lasing. May nangyari. He naku, ang loko-loko. Lolo. Ayusin Montag yan. Opo. Yanshin, ano ang nangyari SIO? Lola. Okay lang ako. Maganda ang panahon sa labas. Gusto ko sanang samahan kayong maglakad-lakad. Buwag na, Lola. Sa halip, maglaan ka ng oras para samahan ang asawa mo. King Ju. Ate, bakit ka umuwi? Hindi ba? Dahil pinagalitan ka ni Lolo Gu at pinapauwi ka niya? Gusto mong sabihin na pinalayas ako ng pamilya Gu? Ang King Xiao, marunong ka bang magsalita ng maayos? Ikaw ang naghahanap ng sama ng loob. Huwag mong sisihin ang ibang tao, payo ko lang sa'yo. Kung may oras ka pang mag-alala sa akin, mas mabuting pangalagaan at alalahanin mo na lang ang mabuti mong anak. Tingnan mo kung ano na lang ang mga ginagawa niya. Ano ibig mong sabihin yan? Iba si Pian SIO. Hindi siya suwail sa matatanda. Mas marespeto at mas mapayapa kaysa sayo. Mapayapa. Ate, Ano ba pinagsasabi mo? Alam mo na kung ano ang sinasabi ko. Tangpian-pian. Binabalaan kita. Magpigil ka ng kaunti kung hindi. Hindi kita palalampasin. bakit Montag tinatakot si Pian Pian? Kung wala kang gagawing mabuti dito, umalis ka na. Hindi ka welcome dito. Kung hindi ako welcome, ayos lang. Kung hindi lang para ayusin ang ilang bagay, itong nakakadiring lugar na ito. Ayaw ko talagang pumunta dito. King Ju, nakakamali ka. Hindi yun ibig sabihin ng nanay. Ito ay palaging bahay mo. Halika, pumasok tayo sa loob kasama ang kuya, King Xiao. Kahit anong mangyari, pamilya pa rin tayo. Iyong mga salitang sinabi sa galit. Huwag mong isipin iyon ng labisan. Kung ganong, Kung ayaw talaga sa akin ni Ed. Pag uwi ni ate sa bahay sa susunod, ako na lang ang aalis. Pian, saan ka pupunta? Bahay Montag ito. Tang King Ju. Bakit ka na naman gumugulo dito? Huwag kang mag-alala na magugulo ako. Pumunta ako ngayon para ayusin ka. At mga bagay na ginagawa mo. Anong kalukuhan na naman ito? Gusto mo bang sirain lang ang pamilyang ito? Na ate, hindi ka pwede na dahil lang may sinusuportahan kang pamilya ko. na ganyan kung makipag-usap ka sa nanay at tatay, kahit anong sabihin nila. Silang tunay mong mga magulang pa rin. Mga tunay na magulang. Tingnan mo na lang ang mga ginawa nila. Hindi gawa ng tunay na magulang.
King Xiao, ang mga nakaraan. Aminin namin, mali kami. Humihingi kami ng paumanhin. Ate, hayaan na natin ang nakaraan. Hindi mo pwedeng. Magalit sa kanila habang buhay. Kung ganyan ka, Masasaktan sila ng husto. Tang Qingzhou. Kung humihingi ka ng tawad, tatanggapin kita bilang anak. Kung nanggugulo ka lang, umalis ka na. Huwag ka nang pumasok pa sa bahay ng mga tang. Matagal na akong ayaw pumunta sa bahay ng mga tao. May mga bagay lang akong kailangang tapusin kaya narito ako. Kapag natapos na ito, kahit kayo ang magmakaawa, hindi na ako babalik. Tang Qingzhou, ano ba ang ibig mong sabihin? Hawak mo ang demanda sa pagpapabaya? Isasakdal mo kami? Tang Qingzhou, nandito ka na naman. Nagkukwento ng kung ano-ano. Alam ng lahat na dinukot ka ng mga kidnapper. Wala ring mangyayari sa pagsasakdal mo. Ganoon ba? Tang Jianghua, bakit hindi mo sabihin kay Eliza Oxia kung talagang dinukot ako ng mga kidnapper o kung sinadya mong ipagbigay ako sa kanila? Tatay. King Xiao, totoo ba ang sinasabi niya? Ikaf-ba. Ang sinadyang nagbenta sa kanya sa mga kidnapper. Kuya, paano mo naman masasabi yan? Base lang sa salaysay ni Tang Qingzhou. Nagdududa ka sa tatay. Mabuti siyang ama sa akin. Naampunin lang. Paano niya magagawa? Ang pagbibenta ng sariling anak. King Zhu. Baka may hindi lang pagkakaintindihan. Paano magagawa ng tatay iyon? Oon ga. Kayo mismo ayaw maniwala. Gusto ko ring malaman. Kahit hayop, hindi kinain ang sariling anak. Tang King Zhu. Nandurugas KSA akin? Walang utang na loob. Nagsasakdal ka pa sa sarili mong ama? Hindi ka ba natatakot? Natamaan ng kidlat? Anong ikatatakot ko? Ikaw ang gumawa ng masama. Ikaw nga hindi natatakot. Tang Jianghua, sa loob ng mga taon, nakatulog ka ba ng mahimbing? Hindi ka ba natatakot sa kaparusahan? Tang King Zhu. Paano mo ako kinakausap? Sige. Wala na akong anak na babae. Umalis ka na. Ate, paano mo nasabi yon kay Papa? Kahit na naiinggit ka sa pag-alaga niya sa akin. Hindi mo dapat sinabi ang masasakit na yon. Nasira na ang video footage noon. Hindi niya yon mahahanap. Hindi walang besehan si MS Tang. Meron kaming video mula 10 taon na ang nakalilipas. Nagpapakita ng transaksyon ni Tang Jianghua sa isang human trafficker. Peak, yen. Zinira ka na yung video na yon. Papa, si King Xiao ay, Tunay mong anak. paano mo nagawa yon? Tang Jianghua, hindi mo inaasahan to, di ba? May backup ang human trafficker. Lihim siyang nag-video. At nasa akin na ngayon yon. Ba yung sinasabi niya? Tang Jianghua, sabihin Montag sa akin. Ba yon? Noon, akala ko nagtaksil ka sa akin. Akala ko siya ang mabait. Kaya, Papa, hindi mo lang dinungisan ang pangalan ni Mama, sinaktan mo pa ang kapatid ko. Ikaf, Third brother, sabi na ni Papa, misunderstanding lang yon. At saka, nahanap na naman si ate, di iba? tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Paano mo nasaktan ang sarili mong anak? Kasalanan ko ang lahat. Sa mga nakarang taon, tuwing naalala ko si King Xiao, naiisip ko ang mga kasalanan kong ginawa. Sinadya kong maging malamig sa kanya. Tinatakbuhan ko ang sarili ko. Hindi ko kayang harapin siya. Gago ka. Ipinaghiwalay mo kami ng anak ko ng higit 10 taon. Ninakawan mo ang anak ko ng pagmamahal ng higit 10 taon. Hindi kita kailanman mapapatawad. King Xiao, kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Ayaw ko ng anumang kabayaran. Ang hiling ko lang, pirmahan ninyo ang dokumentong ito para sa pagpuputol ng relasyon at paglipat ko ng tirahan. Palayo sa pamilyang Tang. Ayaw ko nang bumalik pa dito. King Zhu, kami na ang mag-alaga sa iyo mula ngayon. Hindi ka pwedeng umalis ng ganito. Dati, kami ang may kasalanan sa iyo noon. Qingzhou. Pakiusap, patawarin mo na ang nanay mo. Huwag kang umalis, okay lang? Huwag kang umalis. Nanay, tumayo ka. Kung ito ang gusto mo, payag ang kuya mo. King Zhu,
Hindi mo ba kami mabibigyan ng isang pagkakataon para magbayad sala? Magbayad sala? Tang Jianghua, hindi kita mapapatawad. King Xiao, Tang, may masamang balita. Ang Tang Group, dahil sa biglang malakihang paglabas ng pondo, ay nahihirapan. Ngayon, ang bangko at mga supplier ay nandito na para maningil. Ano? Ipaliwanag mo ng maayos sa akin. Paano nagkaroon ng malaking paglabas ng pondo ang Tang Group? Ano ba talaga ang nangyari? Totoo ang sinasabi ko. Maaaring magbangkarote na ang Tang Group. Imposible. Imposibleng mangyari yon. Paano mababangkarote ang aming pamilyang Tang? Sumama ka sa akin. Zazama rin kami. Nanay. Ang aming pamilyang Tang, nasa dulo na ng landas, tulad ng papalubog na araw. Ito ang kapalit. Nanay, ako ang nagkamali. Hindi ko inakalang magdudulot ito ng ganito kalubhang resulta. Ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo kanina? Ano ang ginawa mo? Gusto ko rin gumawa ng brand na katulad ni Tang Pingshu. Gusto ko ring patunayan ang sarili ko. Kaya kumuha ako ng kaunting pera mula sa kumpanya. Pero hindi ko inakalang magiging ganito ang sitwasyon. Hindi ko inakalang magdudulot ito ng ganito kalubhang resulta. Nanay, tulungan mo ako. Nalilito ka. Yan. Illegal na paggamit ng asset ng kumpanya ito. Labag ito sa batas. Ano ang gagawin gayon? Nanay, iligtas mo ako. Hindi ka na pwedeng tumakbo ngayon. Halika, sumama ka sa nanay mo para magpakumbaba. Ito lang ang tanging paraan mo. Hindi ako pupunta. Kung magpapakumbaba ako, makukulong ako. Paano mo ako nagagawang maging ganito kasakit? Hindi ako pupunta. Hindi. Pian. Pian, ito ang dapat mong harapin. Ang pagtakbo ay hindi solusyon sa problema. Hindi ako magpapakumbaba. Hindi ako pupunta. Umalis ka. Pian. Bumaba ka. Huwag kang gagawa ng kahibangan. Hindi ako ang may kasalanan nito. Hindi ito ang aking pagkakamali. Kayong lahat ang nagtulak sa akin. Ina, magising ka. Nanay, mali ako. Hindi ko sinasadya. Ina, magising ka. Magpakumbaba ka. Ayoko, nanay. Ako ang nagkamali. Pian. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit biglang na aksidente si nanay? Hindi ko alam. Wala akong alam. Paano natin maliligtas si nanay? King Ju. Hanapin natin si King Xiao. Si King Xiao lang ang makakapagliligtas kay nanay. Kuya, samahan kita. King Ju. Sagipin mo si nanay. Paumanhin, hindi kita kilala. King Xiao, huwag kang magpabata. Malapit nang mamatay si nanay, ang pamilya gulang ang makakapagligtas sa kanya. Hindi nangyari sa isang iglap ang lahat. Dapat ninyong bayaran ang inyong mga ginawa. Oy? Ano? Lubusang nabangkarote ang pamilya Tang. Wala nang pag-asa. Pian. Hintayin mo dito si King Xiao. Uwi muna ako sa opisina. Tingnan mo, Tak. Yun ba ang panganay ng pamilya Gu? Kasama ang kanyang nobya? Tingnan mo ang dating niya, halatang may pinag-aralan. Tang Pingshu, dapat sa akin ang lahat ng ito. Bakit ka bumalik? Bakit mo inagaw ang lahat sa akin? Mga panauhin, maligayang pagdating sa ating charity auction. Maupo ng maayos, magsisimula na ang auction. Unang item, 4 na painting ng Four Seasons Flowers. Simula sa 100 milyon. Ang bawat tawad ay hindi bababa sa 1 milyon.
Tang King Ju. Napakalapastangan mo. Huwag mong isipin na dahil napangasawa mo ang pamilya Gu, ay malayang magwawaldas ka ng pera nila. Tandan Montag. Balang araw, palalayasin ka rin. Hinzo, dumating na ang mga tao mula sa 4 major conglomerates. Gusto nilang makita ang may bahay, susunduin ko sila sa pintuan. CJ, Itas PA. 200 milyon. 200 milyon mula sa ginoong ito. 300 milyon. 400 milyon. Itas PA. 500 milyon. Miss, na-reach na ang limit ng guarantee fund mo. Kung wala kang pera, huwag ka nang magpahiya dito. Ibigay mo na lang sa iba ang magandang bagay. Huwag kang mag-alala. May magtataas pa ba? 1 bilyon. Paano ka magkakaroon ng 1 bilyon? 1 bilyon, una. Kahit pera ng lalaki pa yan, hindi ka pwedeng bumili ng painting ng 1 bilyon. Huwag kang makialam. 1 bilyon, pangalawa. Sandali. Hinihiling kong i-verify ang assets dito mismo. Pero wala tayong President NG on Site Asset Verification. Sino ang maniniwala na ang isang bagong mukha na ito ay talagang may ganoong kalaking pera? Huwag nating hayaang magpanggap ang ilan. Talagang hindi natin alam kung maaari siyang kumatawan sa pamilya ko. 1 bilyon ay hindi maliit na halaga. Tingnan niyo ito. Kunin mo ito, ay verify mo. Ano itong basurang ito? Ito ang Super Gold Supreme Black Card. Ang Super Gold Black Card na ito ay maaaring mag-overdraw ng 10 bilyong assets. Isang ito lang sa buong mundo. Diyos ko, ito ay para sa taong may assets na lagpas sa 100 bilyon. Ang makakapag-may-ari ng Super Gold Black Card. Narinig ko, ang may-ari ng Black Card na ito ay maaaring mag-control sa 4 Great Family Chaebols. Peking Card ito. Paano ka magkakaroon ng Super Gold Black Card na kwalipikado para sa 100 bilyong assets? Ang pian-pian. Talagang hindi nagbabago. Gamitin ang Super Gold Black Card ko. Magpadala ng 50 bilyong cash. Pumunta ka dito ngayon. Nakakatawa talaga. Ang agarang paglilipat ng 50 bilyong cash ay isang bagay na imposible. Kung hindi mo madala, magiging katawa-tawa ka lang. Sa loob ng 5 minuto, dadalhin ang pera. 50 bilyon. Kahit 1 sentimo, hindi mababawasan. Talagang nakakatawa. Tang Ping Xiao, umalis ka na. Habang may oras ka pa. Hayaan akong tumingin, President Ning. Si President Ning pala ang lumabas. Si President Ning ay isang titan sa field ng appraisal. Diyos ko, hindi ko akalain na makikita ko si President Ning sa buhay kong ito. Talagang malakas ang kamay ng pamilya Gu. Kaya nakakuha ng ganoong tao. Ito na siguro ang nag-isang Super Gold Black Card sa mundo. Ito ay palaging isang alamat na naririnig lang at hindi nakikita. At ito ay talagang umiiral. Hindi na kailangang i-verify. Narinig mo, sinabi ni President Ning na hindi na kailangang i-verify. Sa isang sulyap lang ng matanda, makikita niya kung totoo ang card mo. Peke ito sigurado. Ito ang tanging Super Gold Black Card sa buong mundo. Ano? Ito. Paano siya nagkaroon ng Super Gold Black Card? Kung marumi ang puso, lahat ng nakikita ay marumi. Ang sabi-sabi ay hindi totoo. Ang nakikita ang tunay. Hindi ba gusto ninyong malaman kung may pera sa card na ito? Kung hindi kayo kampante, magdadala ako ng machine. Huwag kayong magulo. Nabigo ang pag-swipe. Tang King Ju. Tulad mo, pek rin ang gamit mo. Impossible. Totoo itong card. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin. Imposible. Hindi ako nagkakamali. Dianing, matanda na kayo. Normal lang ang malabo ang mata. Kami pong mga bata ay hindi na magtataka. Paumanhin sa mga bisita, may sira ang unang machine. Nagpalit ako ng bago. Matagumpay ang pag-swipe. Pumasa ang pag-verify ng pondo. Wasto ang pagbibid. Ano? Kahit totoo ang card, hindi sa kanya. Ito, Hakilu. Ninakaw niya ito sa pamilya Gu. Ang pian-pian, huwag kang magbintang. Tingnan ninyo, Zeno yun? Ang binata ng pamilya Gu. Si Guyan Chen, kasama ang 4 na conglomerate, ay nagtaas ng SKY Lantern para kay Tang King Xiao. Ang pamilya Bailey, para sa tagapagmana ng Gu, ay nag-ambag ng 100 bilyong cash. Ang pamilya Pingi, para sa tagapagmana ng Gu, ay nag-ambag ng 100 bilyong cash. Ang pamilya Zuren, para sa tagapagmana ng Gu, ay nag-ambag ng 100 bilyong cash. Ang pamilya Xuanxi, para sa tagapagmana ng Gu, ay nag-ambag ng 100 bilyong cash. Ang 4 na conglomerate, ang tagapagmana ng Gu, ay narito upang sumuporta. Imposible. Sinusuportahan ka ng 4 na conglomerate. Paano pinamumunuan ng dayuhan ang pamilya Gu? Narito kami ngayon, hindi lamang dahil sa respeto sa pamilya Gu, kundi dahil hinangaan namin si GNG, Tang King Xiao. Sa kanyang matalas na paningin at determinasyon,
Napaunlarin ang Sina. Ang tatak na itinatag ni GNG, King Xiao, ay kumakatawan sa tradisyon ng Sina. Ang pagpapalaganap ng tradisyon ay pangarap ng aming 4 na conglomerate. Sa internasyonal na merkado ngayon, nakikita natin ang ganitong brand. Sobrang na-touch kami. Bakit may 2 henyo sa isang panahon? Tama na. Ayoko nang makakita ng ganitong drama. Dalin ang kriminal na ito. Masamang tao, masamang kapalaran. Kanina lang lumabas ako. At nalaman ko na ang pagkalugi at aksidente ng pamilya Tang ay gawa ng babaeng ito. Ganun pala. Isang palaboy lang. Dalin siya sa pulis. Bitawan ninyo ako. King Zhao. Ligtas na ang nanay mo. Salamat, Yanchen. Mula ngayon, wala nang utang na loob sa pamilya Tang. Tapos na. King Zhao, hintayin mo ako. Yanchen, gusto kong lumayo muna sa ingay. Sa lugar na hindi kami mahahanap ng sinuman. At manatiling tahimik. CJ, kahit saan ka pumunta, sasamahan kita. Tara na. Bagay ba sa akin ito? Bagay. Mas bagay sa'yo. Kung gusto mo, bilhin na natin. King Zhao. Ganito pa rin dito, tahimik. At maganda. King Zhao. Dito, kaya natin. Kalimutan ang mga problema at mag-relax. King Zhao, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Malayo na tayo sa lungsod at gulo. Isang buwan na, okay ka na ba? Yanchen. Sa buhay na ito, masaya akong kasama ka. Ang sarap. Mas masaya ako kapag kasama kayo. Nalampasan na ni King Zhao ang lahat ng pagsubok.